sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shane. 17 years old pa lamang ako ngayon at nakatira dito sa Lanit, Iloilo City. Kamakailan lang ako naging subscriber ninyo noong aksidente kong mapakinggan ang kwentong Fallen Admirer ni Miss Carla Legaspi. May babahagi rin sana ako sa inyong kwento na totoo kong naranasan at nung 1 taon lamang po ito nangyari. Papadudot, normal naman ang buhay ko. Religious ang family ko, so syempre lumaki akong binabasa ang Biblia. Pero more on science talaga ako. In denial ako sa mga bagay na paranormal, pero gusto kong makinig ng mga kwentong ganito. Totoo man o kathang isip lang. Pero kahit na hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan ay talagang sinusubok ako ng tadhana. Dahil nakakaramdam din po ako paminsan-minsan. Living in a province, uso talaga ito ang mga ganitong bagay at ang explanations nila sa akin ay naman ako daw sa ancestors ko na may lahing mananambal at mangkukulam. Lolo ko lang ang kilala kong may koneksyon sa ganitong bagay. Ganun pa man ay hindi pa ako nakaranas ng kahit na anong paranormal mulat mula. Hanggang sa nagbakasyon sa baryo namin ang aking pinsan. Ito'y tuluyang nabago. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Miro. Papadudot, natatandaan ko na Tuesday yon ng hapon. Kakauwi ko lang galing sa school. Closing na namin bukas kaya ang saya ko dahil bakasyon at maganda ang bahay namin, pero doon ako umuuwi minsan sa kubo ng lolo ko. Paborito ko kasing makinig ng mga karanasan niya sa buhay na talagang mapapawaw ka at mapapaisip kung totoo ba o hindi. Malapit na ako sa bahay niya nang makita ko ang isang lalaking nakaupo sa dampa sa harapan ng munting kubo ni lolo. Hindi ito gumagalaw man lang at parang tulog. Nung malapit na ako ay pinagmasdan ko ito at medyo maputi ito na mas mukha pang babae sa akin pero matangkad. Kita ko rin sa pananamit na mayaman siya. Tiningnan ko ang lalaki at nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan at kaligtasan. Umupo ako sa tabi niya pero bigla na lang bumukas ang mata nito. Nagulat ako at tatayo na sana kaya lang ay hinawakan niya ang kamay ko. May ginuhit siya sa palad ko gamit ang hintuturo niya. Pagkatapos noon ay sinabi niya habang nakayuko, "Alagaan mo siya at gabayan sa tama." Aniya, tapos ay noon ay ngumiti siya sa akin. Ang weird pero hindi ko kaagad yon nahalata dahil ang ganda ng ngiti niya. Nakakawala ng pagod. Hanggang sa tinawag kami bigla ni lolo. Pumasok na daw kami sa kubo. Doon ko nalaman na pinsang ko pala siya at galing pa raw sa Maynila. Nagpunta dito para magbakasyon. Naging normal naman pagkatapos noon, Papadudot. Hindi masyadong palakibo si Kuya Miro kaya wala kaming masyadong napag-usapan. Gabi na pero napakatagal na tulog nila lolo at kuya. Nasa labas lang sila ng kubo nag-uusap. Sumisilip ako at nakita ang napakadaming alitap-tap sa kubo. At ang iba'y nakapalibot pa sa kanila. Medyo kalakasan din ang hangin na malamig noon. At maraming ingay akong narinig sa mga hayop at mga insekto ng gabing yon. Ramdam ko na ang weird sa feeling noong time na yon. Parang ang daming tao sa lugar kahit na wala naman talaga.
Hindi ko ma-explain pero para talagang naging crowded yung buong bahay ng gabing yon. Bigla akong dinalaw ng antok kaya natulog na lamang ako at hindi ko na sila inantay. Kinabukasan gusto maglibot ni Kuya Miro sa baryo kaya sinamahan ko siya para maging guide niya. Napaka-misteryoso niya. Nahiya ako na magbiro baka kasi pikon pala tapos magalit pa sa akin. Seryoso kasi ang mukha niya. Nadaanan namin ang isang kapitbahay naming bata na maraming pigsa sa binti. Nakita ito ni Kuya at laking gulat ko nang lapitan niya ito at tinanong kung saan ang magulang nito. Sumagot man ang bata na nasa trabaho daw. Tumango lang si Kuya Miro at nilagay ang kanyang kanang kamay sa noo ng bata tapos ay inihipa ng braso ng kamay niyang nakahawak dito. Nasyak ako kasi sino bang mag-aakala na aacting siyang mananambal. Kabata-bata pa niya at mukha pang yayamanin. Ngunit ilang minuto lang napansin kong biglang pumuputok ang mga pigsa nito at nagsimulang matuyo. Tapos noon ay huminga ng malalim si Kuya at tumayo. Hindi ko pinahalata na nagulat at natakot ako sa ginawa niya. Tinanong ko siya kung ilang taon na siya. 18 daw. Nagulat ako kasi halos magkasing edad lang kami pero ang formal niya at kung kumilos siya ay parang matanda na. Samantala tinanong ko si Kuya Miro kung marunong din ba siyang manambal gaya ni Lolo. Pero umiling man siya at tinipid niya ako sa sagot na iniba ko lang ng kaunti ang kapalaran ko at ngumiti lang ito ng maamo. Papadudot puno man ako ng katanungan. Nang mga sandaling yon ay nagpasya na lamang akong manahimik at mag-obserba. Sa kabilang banda ay napansin ko kay Kuya Miro na napapatigil at napapatingin siya sa mga kakahuyan at palayan. Pinilit kong hindi mag-isip ng mali kasi baka na-amaze lang talaga siya sa kaibahan ng probinsya sa Maynila. Dumaan kami sa isang parteng magubat at nanguha si Kuya Miro ng iba't ibang ligaw na bulaklak. Madami nito dito sa amin. Tinulungan ko naman siya sa pangunguha. Naglakad kami sa tabi ng kalsada pauwi at napansin ko siyang binulungan ng mga ito at isa-isa niya itong hinuhulog sa tabi-tabi. Tinanong ko siya kung para saan yon. Sabi niya ay kaunting tulong lang daw sa mga kinalimutang ligaw. Sobrang na-weirduhan na ako sa kanya. Papadudot madami pa siyang ginawang kakaiba bago kami umuwi. Mapansin ko man na may sinusulat ang kanyang daliri sa hangin pero palihim lang habang naglalakad. Ayon, so natapos ang paglilibot namin at umuwi na ako sa amin. Sinabi ko kay Kuya Miro na babalik ako mamaya sa kubo ni Lolo. Nung hapon na, bumalik na nga ako at nakita kong magkasama sina Lolo at Kuya Miro at iba pang matatanda na mananambal din sa kabilang barangay. Kung nag-iisip kayo sa itsura ng lugar, ay abot pa din kami ng kalsada. Pero may mga lugar na liblib talaga kasi probinsya nga. So patungo man sila sa sapa na konti lang ang pumupunta at naliligo dahil mahiwaga daw ito. Sumunod ako sa kanila pero pinabalik ako ni Lolo. Dahil naman sa may pagkapasaway ako, umakto lang akong uuwi na pero nagtago lang ako. Nanood ako ng palihim at sana'y hindi ko na lang ginawa yon. Nakita kong namumulot sila ng mga batong sinlaki ng bowl ng plato. Basta mga 7.5 inches. Isa-isa nilang pinulot ito na may sinasambit din dito bago ilagay at pinaporma nilang bilog na may 3 dipang laki. Pagkatapos noon ay naglagay ng 5 kahoy palibot nito. Puno rin ng dagta ang kahoy at pinahid nila ito sa lahat ng batong ginamit sa bilog. Pansin ko ring naghihintay lang sila Lolo at ang iba pang matatanda kung ano ang ipagagawa sa kanila ni Kuya. Naguluhan kasi ako. Manggagamot sina Lolo at madami na akong nakitang kakaibang bagay na ginawa niya. Pero bakit wala siyang alam sa ginagawa nila ngayon?
Ilang sandali lang ay may sinabi silang hindi ko man maintindihan. Tapos noon ay pumasok na si Kuya Miro sa bilog at umupong nakayuko ang ulo. Si Lolo naman ay nagsasaboy ng asin sa paligid at ang ibang matatanda ay nakapikit, ang matang nagdadasal ng ewan ko kung ano. Hindi nga nagtagal ay lumakas bigla ang hangin sa paligid at dahil sa takot ay umuwi na lamang ako. Inantay ko silang umuwi sa kubo. Nang makauwi na sila ay may parang malaking pinagbago si Kuya Miro. Para itong pagod na pagod. Na-curious ako sa ginawa nila doon sa sapa. Kaya sinabi ko kay Lolo na doon ako pansamantalang matutulog sa kubo kasi nag-aaway sila mama at papa. Pumayag naman si Lolo. Nalungkot akong tingnan si Kuya Miro dahil parang ang tamlay nito at hindi na nagsasalita pa. Wala din pake si Lolo. Dumating ang hating gabi. Nakita kong lumabas si Kuya Miro na may dalang kandila na nakasindi. Hindi ko na lang pinansin dahil na rin sa takot. Pero hindi ako nakatulog noon at hinintay ko na lang na bumalik ang pinsan ko. Pero nakatulog din ako kakahintay noon at noong nagising na nga ako bandang alas 5 ng umaga ay nakita kong natutulog na si Kuya Miro. Tinignan ko siya at nag-alala ako kasi namumutla siya na parang may sakit. Ngunit noong hawakan ko ang leeg niya para malaman kung may lagnat ba siya o wala, natigilan ako at kinabahan dahil sobrang lamig ni Kuya Miro. As in kasing lamig niya ang yelo. Dahil dito ay ginising ko na si Kuya Miro. Pero nakita ko ni Lolo at pinigilan niya ako. Sabi niya sa akin ay normal lang daw na bumaba ang temperatura ni Kuya Miro. Pero sabi ko hindi normal yung kasing lamig ng yelo ang katawan niya. Sabi naman sa akin ni Lolo na hindi normal na tao ang pinsan ko. Pagkatapos ay inutusan na niya akong bumili ng pandesal at instant coffee sa labas. Pagbalik ko, gising na nga si Kuya Miro pero grabe ang putla ng kanyang balat. At namumula na rin ang kanyang mga mata. Siyempre kinabahan ako. Pero hindi ko yon pinahalata pero inobserbahan ko ang pinsan ko. Hindi siya nagsalita buong araw. Samantala ay nasundan pa ang paglabas ni Kuya Miro sa gabi ng ilang beses. Araw-araw ko rin siyang nakikitang nagtatype sa cellphone niya na halos ubusin na niya ang araw. Parang adik lang. Tiningnan ko ito at panay bura siya sa mahahabang parte ng tinype niya at papalitan niya ng mas maikling version. Hindi ko maintindihan kasi halos English, malabo rin kasi ang mata ko. Pero hindi nagtagal ay nakasanayan ko na rin ang mga weird niyang kilos at pananalita. Ngunit papadudot, sa ikawalong gabi ng pag-alis-alis ni Kuya Miro ay naisipan ko siyang sundan kasi sobrang curious na ako at hindi ko na yon matiis pa. Patago akong sumunod at pagdating sa sapang yon ay bigla na lamang lumamig. Nagtago ako sa bato noon para hindi niya ako makita. Kagaya nung una ay pumasok siya dito pagkatapos niyang magsaboy ng asin. Sobrang liwanag ng buwan noon at madami ring alitap-tap na nakapaligid kay Kuya. Umupo siya ulit na parang natutulog. Mga 3 minuto noon at bigla na lamang siyang tumayo. Pero hindi yon normal na tayo, para siyang puppet. Nangilabot ako, dahan-dahang umikot ang katawan ni Kuya patungo sa kinakaroonan ko. Nakita ko ang mukha niya, nakapikit ang mga mata nito. Tulog ito, imposible, sabi ko sa sarili ko. Sobrang takot ako noon at gusto ko na sanang tumakbo pero may pumipigil sa aking umalis. Hindi nga nagtagal ay parang naging zombie na akmang lalakad si Kuya Miro. Pero hindi niya malabas ang paa niya sa bilog. Makailang ulit niyang ginawa ang pag-atras sa bante. Nang masubukan na niya lahat ng parte sa bilog ay hindi pa rin siya makalabas, ay dahan-dahan siyang bumalik na parang hinihila lang ang mga paa papunta sa pinakagitna. Akala ko ay babalik na siya sa pag-upo pero nagsimula siyang mag-ingay. Yung bang katulad ng mga aso kapag galit sila. Ilang sandali pa ay nagwala na si Kuya. Ibinabangga na niya na parang lasing ang katawan niya sa hangin na parang may harang.
para talagang nababaliw siya. At ako naman, eto ay takot na takot ng mga sandaling yon. Nagpatuloy ang pagiging agresibo niya at panay tulak at pukpok na parang may harang talaga sa paligid niya kahit na wala naman. Gusto niyang makalabas sa bilog na ginawa nila lolo sa kanya. Dahil sa takot ay nagdasal na lamang ako. Habang nagdadasal ay napansin kong gumalaw ang kaliwang kamay ni kuya. May parang sinenyas ito o tinuturo. Nakita ko rin na nagliwanag ang pulsuhan niya na pulang-pula. Akala ko ay namamalik mata lamang ako at pagpikit ko'y nawala na lang bigla kaya hindi ko na lamang inisip kung ano man yung nakita ko. Ang kabuuan ng katawan niya ay patuloy pa rin sa pagiging agresibo at gusto pa rin niyang lumabas dahil nakaharap siya sa kung saan ako nagtatago. Akala ko ay ako ang sinesenyasan niya. Lalabas na sana ako nang makita ko ang itim na usok. Umiikot ito sa labas ng bilog. Panay-ikot ito na parang gusto niyang saklolohan si kuya. Ilang sandali pa ay nagsalita si kuya at alam kong gamit niya ang buong lakas niya para masabi niya lamang ito. Paulit-ulit niya itong sinasambit hanggang masabi niya ito ng buo. Parang hindi niya kontrol ang katawan niya. Akala ko ay nagkamali lamang ako nang marinig ang salita. Salt. English kasi, kaya akala ko ay mali ang dinig ko. Pero naihina talaga ako noon ng tuluyan sa sobrang takot. Lumutang ang pinaglalagyan ng asin ni kuya kanina. Para itong hawak ng usok at tinapon ng laman sa loob ng buong bilog. Habang natatapon ng asin ay para ding umaangat ang ulo ni kuya at nasasaktan. Lumakas pa lalo ang hangin na nagpadagdag sa lamig ng sapa. Pagkatapos noon ay nawala ng usok at unti-unting bumalik si kuya sa pagkakaupo. Papa Dudut. Hindi ko alam kung totoo pa ba ang nakikita ko ng gabing yon. Kahit basa ng short ko sa ihi ay nanatili akong nagmasid. Ilang sandali pa ay tumayo ulit si kuya na parang may ginagamot na sugat sa dibdib. Gutay-gutay na ang damit niya sa parting yon at puno ng dugo. Hindi ko alam kung paano nangyari yon wala naman siyang hawak na pwedeng magresulta noon. Muling bumalik ang usok kanina at nagpaikot-ikot ito kay kuya at pumulupot ito sa kanya. Tinaas niya ang kamay niya na parang hinahag ito. Pinabayaan ko na lang na maihi ako sa gulat at takot pero patuloy akong nanood. Ilang sandali pa ay napatawa si kuya at naluha na rin. Parang tears of joy ang reaksyon niya. Parang kinakausap niya rin ang usok at kilalang kilala niya ito. Naramdaman ko rin na masaya siya at that time kahit na ang mga mata niya ay sobrang pagod na parang buong araw siyang tumakbong walang pahinga. Narinig ko na nag-thank you siya sa usok. Lumabas si kuya sa bilog at sinindihan ulit ang kandila niya. Hindi ko na kinaya pa. Tumakbo akong walang pake kung nakita ba niya ako o hindi. Akala ko ay ito na ang pinaka nakakatakot noong karanasan. Pero simula pa lang pala ito. Nung inakala kong yun na ang pinaka nakakatakot kong karanasan ay mali ako. Pagkagising ko kinabukasan ay nagkape na sila lolo at kuya Miro. Tinignan ko ulit si kuya at bumalik ang liwanag na bumabalot sa katawan at mukha nito. Ngumiti na ulit ito sa akin at inaya akong samahan sila sa pagkain. Natakot akong lumapit sa kanya dahil nga sa mga nasaksihan ko ng gabing yon. Ilang sandali pa ay tinanong ako ni lolo kung bakit ko raw sinundan si kuya sa sapa kagabi. Muntik na akong mabulunan sa kinakain kong pandesal pagkarinig ko noon. Literal kasi na umurong talaga sa lalamunan ko yung pandesal at muntik tuloy akong mabulunan at hindi makahinga. Buti na may naagapan. Napatingin ako kay Kuya Miro na parang anghel na nakangiti ng pabiro. Alam kong nakita niya akong tumakbo pa uwi kagabi at siyang nagsabi nito kay lolo. Nag-glare ako sa kanya at nabulunan din ito. Napatawa na lamang ako at nung okay na kami ay sinabi ko na lang lahat ng mga nakita ko nung gabing yon. Nagseryoso na ulit ang mukha ng dalawa. Ako naman ay masyadong defensive. At inunahan na sila at nagsabing uuwi na ako mamaya sa bahay namin. Ngunit sinabi ni lolo na huwag muna.
Napatingin ako sa kanya at nag-explain siya. Yung ability ko daw na makasense sa lahat ng emotions sa lahat ng bagay at malamang ito'y mabuti o masama. Importante daw yon sa pagsubok na haharapin ni Kuya Miro mamayang gabi. Natakot ako. Ni minsan ay hindi ko inisip na masasali sa ganitong bagay. Aangal na sana ako pero ilang sandali pa ay inunahan na ako ni Lolo. Oo, Jane, ikaw ang magsasabi sa akin kung pinsan mo pa ba ang nasa katawan niya o hindi na, aniya. Bigla akong nagulat matapos marinig yon. Ano yon? Possession? Tumingin ako kay Kuya at alam kong hindi niya rin gustong madamay ako dito. Ngunit agad kong pinutol ang nega emotion niyang yon at nagsalita ako. Kung talagang yun na, ay para sa kaligtasan mo, insan. Ano pa ang silbi ng pagiging magkadugo natin kung hindi kita tutulungan? Sabi ko. Ngumiti ako at nakaramdam na nawala na ang namumuong lungkot sa mata nito. Samantala sumapit ang tanghali, may nagpagamot kay Lolo na buntis. Taga Maduriao pa ito. Nakinig ako sa usapan nila. Binarang raw ang mag-ina na mamamatay sa araw ng panganganak. Hindi nagtagal ay nagtawa si Lolo at may ginawa ito na parang may kinakausap sa tubig. Napapailing-iling ito kay ate at sinabi niya na wala raw pake ang bumarang kung mamatay din ito. Basta mamatay lang rin daw ang mag-ina. Napahikbi naman yung babaeng buntis at nagmakaawa na tulungan namin siya. Pinatawag sa akin ni Lolo si Kuya Miro at nakita kong nakaharap ito sa taas ng puno sa likod ng kubo ni Lolo at ang lalim ng iniisip at tatawa-tawa pa ng kaunti na parang may kausap na malapit sa kanya. Bago pa ako makapagsalita ay sumagot na siya na pupunta na daw siya. Nagulat ako noon, hindi man lamang ako nakailag paano niya nalaman. Medyo malayo rin siya at sigurado kong mahina lang ang boses ni Lolo. Kaya medyo na-shock ako at nag-oo agad ako. At dahil nga nasanay na ako sa ginagawa niyang kahiwagaan, ay hindi ko na lamang pinaglaanan ng atensyon pa. Bumalik na nga kami sa buntis na ginagamot at nag-usap ng marahan si Lolo at Kuya. Nakatingin ako kay Kuya na malungkot namang nakatingin sa sinapupunan ni ate. Tapos ay agad niyang hiniwan ng kaunti ang palad niya nang walang pag-aalinlangan. Nagulat ako at yung buntis kasi hindi namin ine-expect yon, maliban na lang kay Lolo. Bahagyang inangat ni Kuya Miro ang suot ni ate at may ginuhit ito sa tiyan. Pero di tuluyang nakadikit ang daliri nito. Panglimang ulit niyang ginawa ang pagguhit at nilalagyan ng tuldok ng dugo pabilog sa gitna. Tapos ay kumuha siya ng puting tela at doon niya pinatak ang iba sa kanyang dugo at nilukot ito at ibinigay sa babae at may binulong sa tenga nito. Nagpasalamat ang buntis at agad na umalis na nagmamadali. Hindi na ako nag-usisa pa dahil natatakot na ako. Hanggang sa eto na nga papadudot sumapit na ang hating gabi. Kahit kabadot walang alam sa nangyayari, nagsimula na kaming tatlo na bumaba kung saan naroon ang sapa. Unang sulyap mo pa lamang sa sapa ay parang nasa ibang mundo ka na. Medyo madilim ito dahil sa mga puno ngunit nangingibabaw pa rin ang ilang ilaw galing sa buwan at mga alitaptap. Malamig din ang hangin gaya ng una. Naging ibang presensya ng lugar, yung parang masusuka ka sa bigat. Na parang may mangyayaring labanan at madami ang masasawi. Natulala ako na nakatingin sa kawalan dahil hindi ko naman alam ang nangyayari. Out of reach na yon sa level ng utak ko at pati sa beliefs ko, papadudot. Natigil to noong tapikin ako ni Kuya. Uy, huwag kang mag-alala insan. Kung sakali mang maramdaman mong hindi ko ito mapagtatagumpayan, ay tatapusin ko mismo bago ako may magawa sa isa sa inyo. Wika niya. Nag-smile siya pagkatapos. Papadudot hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa oras na yon. Wala pa akong nakatagpong tao
na ganon kagaan sa pakiramdam kausap. Bago pa siya tumalikod ay sumagot ako. Don't worry Kuya Miro. Tiwala ka lang sa itaas. Ipagdarasal kita. Malalampasan mo ito. Sabi ko naman sa kanya. Ngiti lang ang binalik niya sa akin pero ramdam ko ang kaba sa kanya kahit pa sobrang bait niyang tingnan. Hanggang sa nagpunta na nga si Kuya Miro sa bilog na noon nila ginawa kasama sina Lolo at yung iba pang matatanda. Sinabihan ako ni Lolo na dumistan siya ng 4 na hakbang at pinahawak sa akin ang asin na isasaboy ko raw kung magwala si Kuya. Nanginig ako ng sobra noon. Feeling ko ay nasa isang horror movie ako. Nagsimula na ang ginagawa nila. Hindi ito katulad ng nakita ko noong isang gabi. Nakahiga na noon si Kuya Miro sa bilog. Nagsimula nang magdasal si Lolo ng Latin na parang sinasabayan ni Kuya kahit nakapikit ito. Sa kalagitnaan ng lahat ay umihip ang hangin ng pagkalakas-lakas at nagsimulang mag-ingay ang mga insekto sa gubat ng hating gabing yon. Para bang may paparating na bagyo. Nakatingin lang ako sa kanila nang munti ko nang mabato ang asing hawak ko. Nang magpakita mula sa likuran ko ang nakita kong usok nung isang gabi. Narinig ko rin ang pangalan ni Kuya sa usok. That time pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Inulit kong pakinggan at name nga ni Kuya yon na parang nakahaming style lang. Nagsimula na naman itong umikot sa labas ng bilog. Patuloy ang dasal ni Lolo hanggang sa biglang tumayo si Kuya. Sobrang nagulat ako dahil bigla na lamang bumuhos ang ulan kasabay noon. Parang tinaymingan talaga. Tumingin sa akin si Lolo. Sign na gusto niyang malaman kung si Kuya pa ba yun. Tinry ko mag-focus pero dahil sa halo-halong emosyon ay hindi ko maramdaman si Kuya. Kinuha ni Lolo ang 3 sa mga bato at kasya na ang katawan ni Kuya doon. Normal naman ang kilos nito papalabas sa bilog pero noong nakalabas ang kalahating parte ng katawan nito ay naging agresibo ito bigla. Pati ang ngiti nito'y hindi na si Kuya Miro, isang purong demonyo. Naging itim ang mata niya bigla. Nakangisi at may laway pang tumutulo. Poses nga siguro siya ng mga sandaling yon. At bago pa makalabas ng tuluyan si Kuya ay parang pinigilan siya ng itim na usok at nabigyan si Lolo ng pagkakataong mahawakan si Kuya sa 2 binti at madasalan. Tinulak niya papasok ulit si Kuya at bumalik ito sa paghiga na parang ang lalim ng tulog. Habang nangyayari ang lahat ng yon papadudot ay lumakas palalo ang ulan at may kidlat pa. Lalo pang lumamig ang paligid at feeling ko ay mamamatay na ako sa ginaw. Ngunit si Lolo ay sige pa rin sa pagdarasal ng Latin na sinasabayan naman ni Kuya Miro kahit tulog ito. At sa pangalawang pagkakataon ay tumingin si Lolo sa akin ulit at gusto niyang malaman kahit na hindi pa tumatayo si Kuya. Kahit pa sobrang ginaw ko ng mga oras na yon ay nag-focus pa rin ako at na-feel ko ang presensya ni Kuya na lagi kong ramdam noong maglibot siya sa baryo. Nag-oo ako at agad na kumuha si Lolo ng tubig gamit ang tabo galing sa sapa. Nilagyan niya ng lana at may binulong dito. Pumasok siya sa bilog at binuhos yon sa katawan ni Kuya at nilagay ang 2 kamay sa tiyan at dinasalan ito. Umuungol si Kuya na parang nilalagyan ng alkohol ang kanyang sugat. Patuloy lang ang ulan at ang sapa ay nagkakapondo na ng tubig kaya hanggang tuhod ko na ang tubig. Nagdasal ulit si Lolo ng Latin at ilang sandali pa'y tumayo ng napakabilis si Kuya. Tumingin si Lolo sa akin, nag-focus ulit ako pero iba. Nararamdaman ko si Kuya. Pero may iba sa kanya. Unti-unting lumabas si Kuya Miro sa bilog na ang tingin ay nasa akin. Ni hindi ito kumurap kahit na isang beses. Pinipilit kong i-sure kung si Kuya ba talaga ito. Nanginginig akong hawak ang lagayan ng asin.
Gusto ko nang ibuhos sa kanya ito, ngunit sumigaw si Lolo na kailangan kong siguraduhin na si Kuya Miro nga talaga ito para hindi raw mismong kaluluwa niya ang humiwalay ng tuluyan sa katawan niya. May binibigkas ulit na kung ano-ano si Lolo habang nakaluhod at nakapikit. Tanging ang naiintindihan ko lang sa mga sinasabi niya ay ang pangalan ni Kuya na parang hinahanap ito. Papa Dudut, nalilito na ako ng mga oras na yon. Ramdam ko si Kuya pero yung mga mata niya, hindi yon ang tingin niya. Nagsimula itong ngumiti, malaya na ito sa bilog. Pinigil ito ni Lolo pero binalibag lang siya nito at nawala ng malay. Lumapit ito sa akin at nakita kong umiiyak ang isang mata nito. Yon ang mga mata niya. Yon ang mga tingin ni Kuya Miro. Maamo, mabait. Hindi ko namalayan na ang lapit na pala niya sa akin. Hinawakan ako nito sa lieg at hinigpitan niya ito. Panay ang luha ng isa niyang mata habang pahigpit ng pahigpit ang kamay niya sa lieg ko. At nakangisi siyang parang baliw. Gusto ko na sanang isaboy sa kanyang asin pero may pumipigil talaga sa akin. Tinulak niya ako kaya napahiga ako sa tubigan. Parang nawawala na ako ng malay na mga oras na yon. Nginig na ako sa lamig at sa takot. Hinawakan ulit ni Kuya Miro ang leeg ko. Biglang bumitaw ang isa niyang kamay na naninigas pa. May kinuha itong kutsilyo sa ilalim ng pantalon niya. Habang ini-imagine ko ulit ang pangyayari ay halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Tinaas ni Kuya ang hawak niyang kutsilyo. Napapikit na lamang ako ng mga oras na yon. Akala ko ay katapusan ko na. Pero mali ako. Sinusubukan niya palang saksakin ang sarili niyang leg. Pero hindi niya magawa dahil pinipigilan ito ng itim na usok na nakita ko noon pa. Ang gulo-gulo talaga ng isipan ko noon. Ang dami kong tanong. Totoo pa ba ito? Hindi nagtagal ay nakita din ng peripheral vision ko ang isa pang itim na usok na galing sa direksyon ng ulo ko. At tinanggal nito ang isang kamay ni Kuya na nakahawak sa leg ko. Noong nasundot ng usok ang balat ng leg ko ay feeling ko noon ay may kuryenteng kumalat sa katawan ko. Mainit ito, sobra, pero hindi ako nasasaktan. Para nitong ginagamot ang ginaw sa katawan ko, kaya medyo nakabawi ako ng lakas. Sobra-sobra na sa akin ang na-experience ko noon. Pumunta lang ako doon para magbakasyon pero hindi ko akalain na mararanasan ko pala ang isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Samantala sa kalagitnaan ng pagpigil ng dalawang anino sa amin ni Kuya Miro, ay may napansin akong kakaiba sa bibig ni Kuya. Parang gusto nitong magsalita hanggang sa narinig kong may sinabi si Kuya pero hindi ko siya maintindihan. Nagpanik ako at hinawakan niya lang bigla ang ulo ko. Tapos ay lumapit ang kamay niya sa pisngi ko at tinulak niya ang pisngi ko patingin sa kanyang kanang mata. Napatingin ako sa isang mata niya at nagdasal. At first, puro prayers lang ang sinasabi ko. Pero unti-unting nagsalita ang bibig ko nang hindi ko maintindihan. Nakapikit na ako that time. Pero may mga sulat akong nakikita sa loob ng utak ko. Pero hindi ko ito maintindihan. Pero para itong binabasa ng bibig ko. Yung parang may ibang nagkokontrol ng bibig ko. Nanatili lang na nakatingin ang mata ko sa umiiyak na mata ni Kuya habang ginagawa ko yung dasal. At ang kanang kamay ko ay hindi ko na napansin na nakahawak na pala sa kumpol ng asin na nakaposisyon sa batok niya habang ang kaliwa ay nasa temple ng ulo niya. Isipin nyo na lang na nakahiga ako noon at nakapatong siya sa akin na nakahawak ang isang kamay sa leeg ko. Ilang sandali pa'y binuhos ko ang asin sa buong ulo niya at sumigaw si Kuya na parang nasasaktan at parang hinihiwalay na ang kaluluwa nito sa katawan niya sa sobrang sakit. Nagsimulang magsugat-sugat ang dibdib at braso nito at biglang nanigas at nawala ng malay. Nakapatong ito sa akin kaya matagal din kami sa posisyon na yon. Natapos na ang ulan at gamit ang natitira ko pang lakas ay tinulak ko si Kuya Miro. Sa kabilang banda,
Akma akong tatayo ulit pero napaupo lamang ako sa tabi niya sa sobrang pagod at pagkahilo. Nagpaikot-ikot sa amin ang dalawang usok na nakita ko kanina kaya nagulat ako. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko noong napansin kong maraming nakatingin sa amin. Pinalilibutan nila kami. Si Lolo ay wala pa ring malay noon. Unti-unti akong nahilo at nawalan din ng malay pagkatapos noon. Yung mga nakatingin sa amin, hindi po sila tao. Hindi sila mga tao, Papa Dudut. Nagising ako kinabukasan sa bahay ng parents ko. Grabing sakit ng ulo ko noon na parang binabarena. Gusto kong tumayo pero nahihilo ako kaya tinawag ko ang mga magulang ko. Agad naman silang nagmadaling puntahan ako sa kwarto ko. Alalang-alala ang mga mukha nilang nakatingin sa akin. Ano bang nangyayari sa inyo ng lolo mo doon, anak? Tanong ni Papa sa akin. Pero hindi ako nakasagot noon at nanatili lamang akong nakatingin sa kanila. Oy Jane, sagot ka naman. Kaya ka nga namin pinababayaan doon na halos tumira sa lolo mo kasi alam naming safe ka doon. Kasi siya ang nagligtas sa noon sa kapahamakan. Tapos mababalitaan na lang namin na nakita na kayo ng anak ni Mang Ben na mga walang malay doon sa Sapa nitong madaling araw. Mga 5 AM pa raw kayo doon ha. Nakita kayo habang nagkukon na siya ng kalabaw nila. Ano bang nangyari? Kinukonsinti na nga namin na makaalam ka ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos. Tapos ito ang nabalitaan namin. Nag-aalalang litanya pa ni Mama. Sino yung kasama niyong lalaki? Muling tanong ni Papa sa akin. Hindi ko matandaan, Ma. Sinamahan lang namin si Lolo na manguha ng mga dahon doon para sa mga gamot niya kasi natakot kami sa kanya. Umuulan kasi baka mapano Pagsisinungaling ko. At saka pinsang ko raw po yung lalaki, Ma. Si Kuya Miro yun. Sagot ko naman sa tanong sa akin ng aking ama. Samantala simula noon, Papa Dudut, ay nakaramdam na ako ng hindi maganda sa paligid ko, lalo na sa kwarto ko. Parang nakatingin sa akin. Hindi naman ako nakaramdam ng kahit na hindi rin mabigat. May parang nakatingin lang ba. Dahil sa takot ay tumabi na lamang ako sa mga magulang ko na matulog. Samantala nang bumalik ako sa bahay ni Lolo, hindi ko na nakita si Kuya Miro. Ang sabi na lang niya sa akin ay bumalik na raw sa Maynila ang pinsan ko para doon ipagpatuloy ang panggagamot. Marami ding sinabi sa akin si Lolo na kwento ni Kuya Miro pagkatapos ng nakakatakot ng gabing yon. Sabi ni Lolo, binabantayan daw ako ng 2 guardian ng angka namin. Nung tinanong ko kung ano ang tinutukoy niyang guardian, ang sabi ni Lolo sa akin, yung usok na nakita kong tumulong sa akin para hindi ako mapatay ng demonyo sa katawan ni Kuya Miro, yun daw ang guardian ko. At 2 daw ito. Sabi rin sa akin ni Lolo na kung gusto ko ay pwede na raw akong maging manggagamot o mananambal. Pero sabi ko kay Lolo na hindi pa ako handa at gusto ko munang enjoyin ang buhay ko bilang teenager. Sa ngayon, Papa Dudut, ay balik eskwela na ako. Eto, nagbubuhay bilang isang normal na teenager. Pero aaminin ko na may mga pagkakataon na nakakapagpagaling ako ng taong may sakit nang hindi ko namamalayan. Tulad na lamang ng isang kaklase kong may bulutong. Nang hinawakan ko ang kamay niya ay naisipan kong hipa ng mukha niya. On the spot ay naghilom ang bulutong niya. As in, na-realize ko lang yon noong pumasok na yung kaklase ko 2 araw pagkatapos ko yung mapagaling at ikinuwento nito sa buong klase na ako ang nagpagaling sa kanya. Kaya tuloy kapag may sakit ang mga kaklase ko ay sa akin sila lumalapit para magpagamot. Pinagbibigyan ko na lamang sila at sa awa ng Panginoon ay gumagaling naman sila. Samantala wala na ako naging balita pa kay Kuya Miro. Paano ako makikibalita sa kanya hindi siya gumagamit ng social media. Nang itanong ko naman sa mga pinsan ko na nakakakilala kay Kuya Miro, sabi nila ay bigla na lang daw itong umalis at hindi na nagparamdam. Siyempre nalungkot ako noon and at the same time ay na-curious na rin. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay wala naman akong ibang nararanasang kababalaghan maliban na lamang sa himalang pagpapagaling ko. Ganun pa man, sinikap ko pa rin maging isang normal na teenager. Gusto kong enjoyin ang buhay ko, yung buhay na malayo sa anumang kababalaghan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko.
Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Shane. Maraming salamat, Shane, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Hati ang mundo kapag pinag-uusapan ng supernatural o paranormal. Sa mga relihiyoso, lalo na sa ating mga Kristiyano, ay sinasabi sa Biblia na hindi totoo ang mga ganitong paranormal activities. Ganon pa man, may mga insidente at mga kaso na naitatala na may mga ilang taong nakaranas ng kababalaghan at paranormal tulad na lamang ng naranasan ni Shane. Ano man ang ating paniniwala, mabuting ipagdasal na lang natin sa Panginoon na matigil ang ganitong klase ng mga nakakatakot na karanasan. At sa mga hindi pa nakakaranas ng kababalaghan at katatakutan, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil ayon sa mga paranormal experts, once na naranasan mo ang kababalaghan, magbabago talaga ang iyong pananaw at magugulo talaga ang iyong isipan, lalo na kung mahina ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa mga listeners natin na nakikinig, ugaliing magdasal palagi sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya sa gabay at proteksyong ibinibigay niya sa iyo laban sa mga elementong paranormal. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.